Umaasa mga nabiktima ng housing loan scam na makakamit nila ang hustisya. Ngayong naaresto na ang negosyanteng si Delphine Lee. Pati yung mga ghost borrower na ginamit daw sa maanumalyang transaksyon, nagnanais na malinis ang kanilang pangalan. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Pampanga. June! Mel, nandito kami ngayon sa Severa sa Mabalacat, Pampanga. Ang umano'y maanumalyang housing project ng naarestong developer na si Delphine Lee. At dito po nakakausap namin yung ilan sa mga biktima ng kumpanya ni Delphine Lee at tuwang-tuwa sila nang malaman nga na naaresto na ang isa sa mga high-profile fugitives ng bansa. May mga bahagi ng Severa na tinatalahib na. Mas marami ang mga bakanting unit kesa may mga nakatira. Ang iba, mga basag na ang mga salamin at pinasok daw ng mga kawatan para kunin ang anumang mapapakinabangan. Pero para sa mga residente rito, masahol pa sa na-hold up at naakyat bahay ang kanilang sinapit nang mabiktima umano sila ng Globe Asiatic ni Delphine Lee. September 18, 2009, binayaran ng buo ni Evelyn Niebres ang dalawa niyang unit sa halagang 1,537,000 pesos. Perang naipon niya sa matagal ng panahong pagsisikap para makuha ang matagal ng pangarap na bahay. Kahit ano pa ho yan, as long na masasabing akin. Pero parang gumuho ang mundo ni Ginang Niebres nang malaman mula sa Pag-ibig na ang nabili niyang mga unit nakapangalan pala sa ibang tao. Ibig sabihin, ang nabenta sa kanya, ibinenta pa sa iba at ipinangutang sa Pag-ibig. Yun nga lang, sa ghost borrowers daw nakapangalan ang mga unit ni Ginang Niebres. Mula nang nalaman ko, hindi na ako nakatulog, na-depress ako, na-stress ako, hindi na ako nakakain ng maayos. Bumabaho ang dugo ko, nag-90/60 ako. Dahil sa sobrang depression. Halos ganun din ang kwento ng iba pang biktima na nakausap namin. 2009 na madiskubre ng Home Development Mutual Fund ang paggamit umano ng grupo ni Lee ng mga ghost borrowers sa Pag-ibig para makakuha ng pondo sa kanyang Severa Housing Project sa Mabalacat, Pampanga. Kaya na pumutok ang balitang arestado na si Lee, parang piyesta raw ang pakiramdam ng mga residente ng Severa. Tuwan-tuwa nga po ako dahil na sa wakas nahuli rin. Sa tagal-tagal ng panahon, ito na siguro yung oras na para sa amin, hustisya kumbaga. Alam nila malayo pa bago makamit ang hustisyang ipinaglalaban. Pero ngayong arestado na si Lee, maski papano, may nakikita na raw silang liwanag. Gayunman, hindi pa rin nabubura nito ang matinding galit ng ilang biktimang nakausap namin. Kung pwede nga, sampalin, saktan, patayin. Kaya lang, hindi ho namin pwedeng magawa dahil baka kami po ang bumaliktad bandang huli. Sana po, Mr. Delphine Lee, kung sino man po yung mga nakasabwat nyo sa kasong ito, dapat sabihin nyo na para hindi lang kayong nagdurusa. Natuntun din ng GMA News sa mga taong ginamit umano ni Lee bilang ghost borrower sa Pag-ibig. Nagpapasalamat din sila sa pagkakaaresto kay Lee. Aminado man silang nakatanggap ng maliit na halaga kapalit ng pirma. Nais na rin daw nilang matapos ang usapin. Siyempre, para matapos na rin yung problema namin na pangalan namin ay malinis. Minsan, pangamba namin yung kamukha nung hindi kami makaano sa, baka mamaya may humuli sa amin. Oo. Ulihin na lang kami, marami pala kaming utang na hindi naman namin napakilabangan. Mel, umaapila itong mga biktima na nandito sa Severa, dito sa Mabalacat, sa gobyerno nga, na sana'y bilisan daw yung pag-usig dito kay Delphine Lee at tiyakin na hindi ito makakatakas ngayong siya'y naaresto na. Mel? Yun, ibig sabihin ba, yung mga nakausap mo, no, na kanila, inaloko sila, yung mga yan hindi nagsampa ng kanya-kanyang mga kaso laban kay Delphine Lee at dyan sa kanilang subdivision, June? May mga hiwa-hiwalay na reklamo itong sinampa, itong mga nandito, Mel, itong mga nabiktima nga na nandito sa Severa, dito sa Mabalacat, Pampanga. Pero sinasabi nila, nagkaroon ng snag o talagang tumama sa isang napakalaking problema yung kanilang inihaing reklamo na ngayon iniimbestigahan sa Department of Justice, Mel, dahil ito po'y na-TRO ng Pasig RTC, Mel. Pero nakatira sila dun sa mga binili nilang mga unit, June. Nakatira sila, Mel, yung mga pinakakawawa talaga dito, yung mga nagbayad ng in full. Talagang nandito sila, although wala silang katiyakan kung mapupunta talaga sa kanila yung unit dahil hindi nila hawak yung titulo at yung titulo nga ay nasa Pag-ibig at nakapangalan sa iba. At yung mga naghuhulog naman, Mel, yung talagang walk-in lang at talagang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng in-house loan dito sa grupo ng Globe Asiatic
sila pinahinto na yung kanilang monthly amortization dun sa Globe Asiatic. Base na rin po sa payo sa kanila ni Vice President Jejomar Binay. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.